we're doing some investment na mga mga very excited for this one kasi just to give you an idea, in Airbnb, lalo na kapag ano ka, bagong ano ka pa lang, bagong listing pa lang yung inano mo, bagong owner ka pa lang ba, I think the fee is goes around 15 to 17%. So let's say for example, meron kayong earning sa Airbnb na 20K per month, 15 to 70% of that will be going to Airbnb. So kung 15 to 17%, how much is that? 'Di ba? Around 3.5, 'di ba? 3K, 3.5. So medyo masakit 'yun kasi 'di ba? Especially kapag mga condo, yung mga condo merong bayad 'yan or kapag naka-bank finance 'yan, every month meron yang payment amortization. So as much as possible, gusto mong mabawi yung amortization dun sa earnings ng Airbnb. Kaso yun nga, there's a lot of fees. Tapos, isang unit pa lang yan. How much more if you have 5 units? Di ba? Ilan yung fees na binabayaran mo sa Airbnb? So that's why, that's why this is a very, very nice it's very, very nice sobrang ganda nito na feature na we can start learning, no, and tap those market that we can offer with this rental calendar. Okay? Okay ba yung audio ko, guys? Okay ba yung audio? Let's check the ano nga. Okay ba yung audio? Aux na po. Okay na ba sa lahat? Kung sino daw yung pinasahan sa host, siya na daw tutuloy sa Manigin. Okay. Agency account po. Ay, okay, sige. Papakita ko ka mamaya paano i-turn on yung rental. Hala, nabasa ni Coach. Okay lang. Okay, so first part. All right. First part is why rental systems are valuable. Bakit to valuable tong rental system na to? Because number one, no central systems means overlap happen constantly. So mga double bookings. So for example, meron kang calendar sa Agoda, meron kang calendar sa booking.com, meron ka ding calendar sa uh, Airbnb. So minsan, naka-experience na din kami nito, yung mga nag-Airbnb, yung mga condo na nagpaparent ng every day or every week, nagkakaroon sila ng double bookings. Because yun nga, yung mga calendar sa mga platform na yun, iba-iba, di ba? So sa end nung nagmamanage, kailangan nilang kapag meron ng nakabook, automatic kailangan nilang i-block yung time nung or yung day nung na-book mo dun sa lahat ng platforms para walang double bookings. So yan yung isang problema. Pangalawa, miss inquiries. So since a lot of platforms involved, di ba? Yung inquiry, iba-ibang mga iba-ibang mga platforms, iba-ibang mga website. So mahirap siyang i-track. Wala ding reminders. This is true. 100% walang reminders yung mga pras na yon unless na you will integrate, no, a automated reminder process dun sa booking.com, sa Airbnb, sa Agoda, and all of those other na mga platforms. Lost revenue. So with rental calendar and of course go high level features, you can connect all of those things and you can, di ba, paunti-unti itong mga problema na to, you can solve it, right? So double bookings, missed inquiries, reminders, no reminders, and lost revenue. Now the next part, businesses that needs rental calendars. So ito yung mga high demand automation services or mga business na kailangan or possible maging market natin for rental calendar. Number one,
car and vehicle rentals. This is nice. I've tried it before. Kapag andun ka sa bagong lugar, di ba? Kasama mo yung family. Most of the time, ang ginagawa natin, nagre-rent tayo ng sasakyan. Or example, sa nasa isla ka, di ba? Magre-rent ka ng motor. For example, sa Siargao, di ba? So with those kind of business, yan, pwede mo silang offeran itong rental calendar features. Yan, rental for camera and equipments, event venues and studios, meeting and co-working spaces, and of course, hotel, di ba? Mga hotel, Airbnb, condominium that are offering uh, di ba? Mag-offer rin sila ng ano ng hospitality services. So those are businesses that we can offer this rental or create this rental calendars. All right? So the rental system overview. So pwede tayong gumawa ng funnel page or booking page, and then customer can view and receive for rental. Meron ding calendar availability, manage the time slots and scheduling, and also automation and notification. So send confirmation emails and reminder as well as receive those responses from the email. So centralized na din kasi meron tayong conversation tab, conversation feature in Go High Level. So centralized na din yung magiging yung mga yung mga chat, diba? Mga chats centralized na sila. So rental funnel structure. So rental page and then thank you page. So later i-connect natin, all right? So sige, dito muna tayo mag-start. Funnel structure or overview muna tayo sa rental na features. So first thing first, and you can check this one to read more about rental calendar. But of course, yan. Send ko lang dito sa Zoom chat. Yan, that's the overview about rental calendar. So what are the rental calendars, key benefits, manage multi-day bookings, track inventories and variants, automate pricing and discounts, prevent double booking, simplify operation. And listing categories, advanced pricing and discounts, calendar view. Okay. Now, to access your calendar, ayan, sa mga ano dyan, sa mga merong agency account. So mga gumagamit ng Funnel Genie account ninyo, message our page sa funnelgenie.io na Facebook, no? Because doon nyo ma-request yung access for calendar or rental calendars. So let's go to agency view. Ayan, punta tayo sa agency view. Tapos let's click sub accounts. And then dito sa sub accounts, piliin nyo yung sub accounts like gusto nyo i-turn on yung rental calendar. So let's say for example, I'll pick Gen V Media. Ayan. Hoy, nawala na. Okay. Um, wait lang. Mhm. Wait, medyo nagugulan ako. Okay, ito na lang. Okay, for example, this one, ito si demo account. Click the three dots, manage client, and dito sa manage client, go to calendar settings, and then turn on the rental calendar. So, ganun lang yung process para maging available yung rental calendar sa sub account. Then if we switch to the sub account, ayan, let's go to calendars, go to calendar settings, and then here's the rental calendar, right? And then if we click rental calendar, andito na mag-create tayo ng listing. Similar to services, ganun din si services na feature, alright? So, gawa tayo ng listing. I prepared here, no? Meron tayong tatlong listing na gagawin. So, unang-una, yan si Modern Lakeside A-Frame na location. Tapos, pangalawa, Hustle and Flow Podcast Studio. Wait. Okay.
And then pangatlo, urban jungle rooftop loft. Okay. So, etong tatlong listing, parang ganito siya guys. Parang ganito. Etong mga listing sa baba. So, that's what we're trying to achieve, no? So, hindi naman ganito paka-optimize si Go High Level, but at least, I think mga 70%, 80% of this, kaya na siyang gawin. Okay? So, yan. Punta tayo sa new listing and then add tayo ng panibagong listing. So, from here, kuha tayo ng mga image. So, first natin na gagawin is modern lakeside frame. So, listing number 1. So, title, lagay lang natin yung title. Copy, paste. Ayan. And then, description. Lang, turn off ko lang camera guys ha. Description, copy, paste lang din natin. Ayan, copy, paste. Okay, and then base price. So meron din tayong pricing dito. $249 per month. Mahal, no? Per night. So ayan, per night, day. Ayan, okay na yung day. Category, we can create default or you can also create sarili mong category. Tapos upload natin yung image dito. So I also prepared some images na nakuha ko from Gemini. Ayan, so let's see kung pwede ba maraming image. Okay. Alright, pwede pala marami. Wait lang. Download ko lang yung dalawang, this one. Download lang natin to as well as the other one. Also guys, for demo and sample, pwede nyo din gawin to. Hingi kayo kay Gemini ng listing tsaka picture. Hindi siya lumabas. Sige, ito na lang muna yan. Tapos, let's go to advanced settings. Okay, uploading images. Let's go to advanced settings and so, ang itsura niya lang, ganito lang siya. Para lang siyang ganito. And then, if you will start, yan, start kayo ng book. Magbubook kayo, kagaya nito. Reserve. Lalabas din yung calendar. Ayan, login pa pala. Login payment. Tapos, you can replace the dates. Diba? Ganyan. So, that's what we're trying to achieve dito sa ating rental calendar listings. Okay, hintayin lang natin. Medyo, ayan, naglo-load pa siya. Alright. And then, ayan, open ko lang yung sa funnel part kung paano siya i-connect sa funnel. Ito, medyo interesting to guys. Gawa tayo ng funnel. Hanap tayo ng template while waiting sa listing na ma-upload yung listing. Ayan, okay na pala yung listing. So, okay. So, dito, ayan, listing name, custom URL, description, category. You can create category here. Pero, ayan, enable listing specific form. Kung gusto mo yung custom forms dun sa listing, so pwede kang mag-enable dito. Ito naman, inventory and pricing. So, pwede kang mag-create ng inventory dito. For example, mga sasakyan, di ba? So, kung meron kang multiple Vios na Toyota Vios, so pwede kang mag-add dito ng inventory. So, let's say for example, 3 Toyota Vios. So, kailangan nga matrack yung stock mo sa Toyota Vios. Kasi kung example, kung na fully book na yung 3 for the same day, so dapat hindi na siya mag-appear dun sa calendar, di ba? Also the variants. So inventory and variants. Okay? Pero ito kasi yung gagawin kasi nating sample today or ngayon, unit kasi siya per unit.
So, wala namang inventory yung unit, 'di ba? Parang kung ano yung pinakita nating unit, yun na talaga yung unless kung parehas sila ng itsura lahat tapos gusto mong mag-create ng isang calendar lang na pwedeng mag-book ng maraming beses kahit, 'di ba? For example, meron ka pang spare na 2 units na paparentahan for a week. So, pwede siyang inventory. Pero in this case, na specific talaga na modern lakeside A-frame na room or unit or property, then hindi na natin siya lalagyan ng inventory. Okay? Configure tax. Pwede din lagyan ng tax, booking unit, and then advanced pricing. So, meron tayong seasonal price wherein you can add, example, Example, every summer gusto mong mag-increase ng 20% kung summer or kung weekend. So, pwedeng ganon. So, mag-a-add ka dito kung Monday and date range. So, mag-a-add ka dito for March. And since mainit yung March, summer, 20% yung adjustment dun sa price. Pwede siyang ganon. Dito naman, day of the week pricing. Sabi ko kanina, kapag weekend, mag increase yung price ng 20%. Marami to guys, maraming mga hotel na ganito. Ganito yung structure nila. Kapag weekend, 20% or 10% increase dun sa original price nila compared sa weekdays. Tapos meron ding duration discounts. So, ayan, very straightforward lang naman yung process. Wala naman siyang complicated. Turn on, turn off lang naman siya. Booking settings, ayan, date and time selector, and then minimum duration. So let's say for example, ayaw mo na one day lang. So dapat minimum duration is 3 days. And then maximum duration, gusto mong lagyan ng maximum na dapat 7 days lang or 1 month lang, pwede dito. Pero for this, kahit isang taon ka dyan, okay lang, di ba? Ayaw ba natin yun? Merong magbubook ng isang taon. So, ayan. And then pre-buffer time, post-buffer time. So let's say for example, maglalagay ka dyan hours. So gusto mo na yung check-in is every 3 p.m. Tapos yung check-out every 12. So pre-buffer, example kung 12, kung start of the day, so pwede natin lagyan dito ng pre-buffer na 3 hours and then post-buffer na 2 hours. Para yung 5 hours, ay pwede yung 3 hours, 3 hours. Yun yung linis time. Tapos minimum scheduling notice, let's say for example, 2 days. Max advance booking window, so let's say 2 months. So, yan, let's say 2 months lang yung maximum na advance booking window. Okay? And then calendar sync, pwede mo din siyang isync sa calendar, and then if you're good, then we can save changes. Okay? And then dito, ayan, remove ko lang yung nag-drawing. Okay. Tapos, that's it. So, save natin yung changes and then view natin yung viewing page. Yung first listing natin. Ayan. So, ito na yung itsura niya, di ba? Okay. So, ganito na yung itsura niya. And then, ayan, makikita mo na yung mga pictures na inilagay natin kanina. Tapos kung, ayan, start date, start time, and then end date, end time. So, example, mag-start ka ng 11, tapos 11 p.m. Yan. End date, start date pa, end date, 11. Tapos, kung add to cart or continue to check out, and meron na siyang order summary. And then continue to check out, payment method, dapat connected yung payment method para makabayad. So in here, just to see, mamaya, connect natin ngayon, siguro ngayon na lang, para makita natin yung payments, connect ko lang yung Stripe account ko. Okay? Integration, Stripe. Okay. Wait lang guys. Connect ko lang yung Stripe para makita natin yung payment process. Okay.
Okay, so 161. Alright, share screen ako ulit. Ayan, connected na yung Stripe. And then the next part, ayan, balik tayo dito sa calendar natin. Ayan, view current page, add to cart, ayan, end date. So, example, walang tar. Ayan, add time. So, add to cart, continue to checkout, continue to checkout. And then makikita mo na dito, ayan, sa test mode payment. 'Di ba? So, andito na yung payment. So, ganun na yung process niya sa booking. So, if we click back, yan, 2,409 per day. So, ganun lang siya. Very, very simple lang yung approach ni rental calendar. No? Yan, ayan. I'll show you kung marami na yung, marami na yung mga bookings or mga listing. So, pangalawa nating listing, ito naman, okay? One more. Ito naman yung pangalawa natin listing. Okay. So for the Hassle Flow. Angas pangalan, no? Hassle Flow. Okay, and then this one, Podcast Studio. Tapos the price is $75 per hour. Per hour naman to. Per hour. And then category, active. And let's go to advanced settings. Okay. Yan, medyo takes some time pa bago ma-upload yung picture. So, punta muna tayo sa funnels. Then, hanap tayo ng rental. Claim your vacation rental, home rental and purchases, RV rentals, motorhome rental. So, try natin tong vacation rental. Ayan, let's say for example, let's use this one. Ayan, very basic lang na, very basic lang na funnel. Okay, we have another booking. And then pricing, let's say wala tayong seasonal. So day of the week pricing for weekends. Let's add 20% increase for weekend. Tapos seasonal, wala naman. Hour of day pricing, wala naman hour of day, duration discounts. And then let's say booking, minimum duration, let's say 3 hours. Maximum, wala. Excuse me, sorry. Buffer time, wala din. Minimum scheduling notice, lagyan natin ng 1 day. Pwede 12 hours. Ayan, 12 hours. Uh, 2 months. Ayan, 2 months. And then, save lang natin siya. And then go to the viewing page. Then you can see it here. Tapos, per hour siya. Instead kanina, per day to, di ba? Ito, per hour naman. So, you can have the start time. Actually, itong start time, kung gusto mo lang na tanggalin yung start time, we can also do that. For example, itong di ba, wala naman talagang, depende sa inyo, pero mostly kapag Airbnb or itong mga vacation house,
wala naman siyang start time, di ba? Meron siyang check-in time, pero hindi siya nilalagay talaga. Gaya nito, di ba? Wala naman siyang, sa Airbnb, wala naman siyang start time. So, pwede mo din tanggalin yung start time. Listing specific form, go to booking unit per day, variant, configure tax. Saan nga yung pwede natin i-remove yung start time, date, date and time. Eto. So, date selector lang. So, rental starts at 3 p.m. and then rental ends at 11 a.m. the next day. Di ba? So, usually that's the setup. So, kapag save changes natin yan, and then view natin yung booking, mawawala na itong start time. Ayan, di ba? So you can see date, start date, and end date na lang. Tapos yung check-in period, ilalagay mo na lang somewhere sa details. So, ganun siya. Okay? So, last natin na listing, para for example, and meron na tayong dalawa, last natin na listing is this one. This one, this one, this one. And then let's add the name, the Urban Jungle Rooftop. Tapos description. Okay. Alright. Tanggalin lang natin tong bullet points. Tapos yung pricing, how much? It is 150 per hour. Oras lang din to. Ayan. Per. Save. Okay. And then, balik tayo dun sa kaninang ginawa nating template. Guys, this is the AI funnel builder of Go High Level is getting better. Better. And I have a process wherein mas madali nang mag-edit nung mga ginawa niyong design from other platform without using other tools. Just using this one lang, as AI lang. Basta, very nice to. Sobrang ganda nitong update sa As AI. Alright, so here, makikita nyo, ito yung, di ba, ito yung booking. Let's say, ito yung booking, blah, 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 blah. Tapos, dito sa baba, lalagyan natin ng, ayan. So, ito yung medyo, medyo, I'm not very happy with this rental calendar. Since, yun nga, nasa beta, hindi pa naman siya live talaga, no? Beta, ano pa naman talaga siya, beta feature. So kapag mag-a-add ka dito ng calendar, ayan, mag-a-add ka ng calendar. Let's see. Add ka ng calendar. So yung mga calendars na ginawa natin kanina, hindi pa siya visible. Yan. Hindi pa siya visible. So, yan lang ang medyo alanganin. So, yeah, I'm not sure, maybe there's a workaround for this, pero ang ginagawa ko, naisip ko, custom HTML JavaScript na block. And then, punta tayo dito sa listings. So, yan. Save lang natin to. Punta tayo sa listings. And then, kunin natin. Okay. So, pwede kang mag-create ng category yan. Example, gawa tayo ng category. Rental property listing. Yan, create category. Tapos, yung category na to, share natin, kunin natin yung embedded code. So, pwede natin i-disable yung header, full height, or pwede fix. Copy natin yung custom code. Yung custom code na yung lalagay natin dito sa HTML block. So, paste. So, eto lang. Adjust nyo lang to kasi medyo medyo, di ba? Mas maganda yung full width. Or else, ang pwede nyong gawin,
separate na lang talaga siya na column. I mean row. Separate row na lang talaga siya. Okay. Ayan. So add na lang tayo ng panibagong row sa baba. Yan. Well, hindi section, boss. Row lang, boss. Yan. Goods yan. Tapos lagyan lang natin ng margin. Okay? Tapos ito lang, decrease natin. Okay? And then dito, custom HTML block. Yan, code. Tapos dito sa code, lagay natin yung nakuha natin from the category. Ito, category. Hindi. And this one. Pwede din dito, pwede din ito. So, ganito na itsura niya. Listings unavailable. Parang ang weird naman. Ayan. Tingnan natin kung mag-a-appear ba siya sa funnel. So, no listing. Bakit kaya no listing siya? Connected na naman yung... nasa default. Sige, default. Kunin natin tong default. Ito. Remove natin yung headers. Tapos, balik tayo dito. Save. Preview. Ayan, as you can see sa baba, ito na yung itsura niya. So, ito na siya. Ang problema lang dito, hindi pa ata nako-customize itong, ano na to, itong certain block na to. So, yan, fix height, full height, 90 pixel, yan, show header. So, pag view mo yung booking page, ganito yung itsura niya. Ayan, right? So, tingnan natin kung meron bang edit. All sharing options. So, ganito pa siya. Limited pa siya talaga in terms of structure. Limited pa siya. Pero kung functionality naman, ayan, it's already, it's already functional in certain, uh, ganyan siya, guys. So, kung piliin natin yung wag natin siyang i-full width. So, ito, full height lang. Full height, copy. Tapos balik tayo sa funnel. Yan. Okay. Ayan, ganyan na itsura niya, guys. So, kung tanggalin natin yung tanggalin natin yung so, ganyan lang talaga yung itsura niya. So, kung gusto nyo i-adjust pa yung design and everything, dito nyo siya sa baba, tsaka dito sa funnel mismo, i-adjust. No, ito naman, itong functionable naman to, itong mga roller, itong mga ganito ni listing. Lalo na pag madami na. So, functional naman siya. Magandang score na yun para sa Arts. Merong maingay na mic.
Okay. So that's it. And then another related to rentals. For example, kung gusto ka mag-set up ng automation, and importante din to for automation, guys. For automation naman, and go to workflow, tapos the trigger, meron tayong rental calendar na trigger. Ayan, rental booking. So scroll down lang to appointments or you can also search para mas mabilis. Pero ito, pakita lang natin. Ayan, appointments, rental booking, and then you can filter. For example, yung first na enlisting contains any of this. Ayan. So example, any of these listings. So yan yung trigger. Tapos doon naman sa send email, di ba? Kasi di ba sa send email, we are curious. So meron din tayong custom value related to rental. So if we scroll down, nandito rental booking, nandito yung custom value for start date and time, rental business name, end time, month name, booking status, amount paid, security deposit, pwede din mag-security deposit, pwede din listings, ayan. So meron tayong mga custom values dito. Alright? So, ayan, since merong security deposit, tingnan nga natin kung pwede bang 50% payment lang. Tingnan natin sa payments. Payments, ayan, pwede natin siya masync later. Pricing, base price per hour, seasonal, booking per hour. Tingnan natin to. New variant. Okay. And pwede din pala, example, mag-set up ka ng per day. Mas mura yung per day na pricing kaysa sa per hour. Pwede pala siyang ganun. So, okay. Since product siya, pwede kang mag-add ng another price. Example, and one time, example, gagawin mo siyang 50% for the booking. Okay. Variants, additional information, pricing. Okay. Ayan, lalabas yung mga pricing dito sa calendar. Tapos kung punta tayo sa settings, payment, ganyan, wala na guys. Yun lang siguro for try natin sa calendars. Calendar setting, rentals, yan, global settings, payment. So, nasa test mode pa. Ayan, meron na tayong enable security deposit. Ayan, for the booking, if ever hindi mo okay lang sa'yo na hindi yung full price, pwede kang turn off to, tas turn on to. Security deposit. Tas pwede din manual. Ayun o, manual yung security deposit. Right? Notifications, booking page. Ayan, pwedeng ma-adjust yung booking page, yung colors, pwede mo ma-adjust, format, and then, okay, nilagyan nila ng custom code na process ayan, para ma-adjust yung mga booking process. Card view, okay, business location, theme, light or dark or custom. So, meron custom, ano itong custom? Ito siguro sa custom code. And then let's say for example, palitan natin ng something purple. Tapos instead na ayan, list, view, tapos custom yung theme, tapos save natin. Review natin, itsura. Oh, 500. Ayan. So, meron siyang konting adjustment. Not entirely
Ayan, meron na siyang gradient sa lower, ano. Okay. So, may mga konting adjustment na pwede kang gawin dito sa, ayan, global settings. Okay? Ito pa, auto-confirm, away, enable multi-item cart, or pwedeng tig-isa lang. So I suggest if you are interested to create a rental calendar for your friends, family members, potential clients, business, check out this one. It's helpful still in the development process, but I think functional na siya. Pwede na siyang gamitin, to be honest. No? Kung ngayon manual yung ginagamit, mas maganda ito na lang. Right? So pwede palitan background color coach katabi ng primary. Kasi, yep. Booking page, katabi ng primary, ayan, background color. So, dapat custom. Ayan, para avail, ayan. So, mas gusto kong gawin yung background color, transparent na lang, no? So, try natin, transparent yung background color para pag reload natin ito, let's see, ay, hindi pa transparent. Okay. Um, Preview natin to. Hindi ata siya pwede transparent eh. Try natin. Ba't pag preview, ano, 500 error. Okay. I see. Gawin natin. Okay. Kaya hindi pa nag-work yung transparent, ano, transparent feature. Pero ayun, ma-adjust na yung background para medyo mag-fit naman siya dun sa example ito. Kunin natin tong color na to. Ayan, pagtingin natin dito, nag-a-adjust din siya. So, ganun siya guys. Eto, magandang tanong ni Master JC. What's up, bro? Anong longest duration? Up to a year, pwede siya up to a year, bro. Dito siya, bro. Yan. Minimum, I think maximum ba? Eto, maximum duration. Hindi, ito pa pala. Maximum. Yeah, pwede siya set up pa ng maximum duration. Pwede din siya dito sa advanced booking window. Example, magbubook ka for the next 6 months. So, pwede siya dito. Or pwede siyang maximum duration, 6 months. Ito kasi early calendar. Early ano to? Kung per month naman siya, yung per day, yung first, etong modern, ito per day. Ito kasi per hour. Kasi per hour din. So, hours yung nakalagay. Pero pag per day, for example, this one, ayan, pwede mo lagyan dito ng 90 days or 180 days yung minimum duration. So, every 6 months. So, pwede siyang ganun, bro.
Pero, hmm, wala lang siyang wala lang siyang, magiging looks weird siya. It looks weird kapag ganun yung setup. Kasi, let's say for example, start date March 8. So dapat 6 months from now pa yung allowed na booking. From today up to 6 months yung minimum na allowed booking. So lalabas dito. Ayan, di ba? So the next mo pa to hanggang March, April, May, June, July, August. August hanggang August pa siya. September? Wait lang. Ay, conflict yung advance window. So, ayan. So, tanggalin natin yung maximum advance window. Ayan. Dito lang siya available. 4,000. 48,000 kung 249 per day. So, ang papalitan naman natin siya kung hindi na siya per day, let's say, per month. So, wala siyang every, parang per year. So, short-term calendar lang talaga siguro to. So, example, for 249 per month. So, mag-change yung listing. Ayan, per month. So, bam, bam, bam. Wait. Booking settings. 180 months. Mali, mali. Dapat 6 months lang. Ayan, 6 months. So, ganyan na itsura niya, guys. Pwede yung paglaruan to based sa business na naiisip yung lagyan ng rental calendar. But ako, I'm excited. Maganda to, guys. Of course, we all know go high level kapag meron silang ginagawa tas mataas yung demand. I-ano nila yan, i-improve nila yan. So, ito na siya. Booking summary. Okay? Enabled na ba? Message nyo yung Funnel Genie page para ma-enable. Kasi manual, wala pa siyang isang pindot. Enable lahat eh. Ano lang siya, tigi isang, ganito siya enable oh. Pakita natin sa wait lang guys. Manual siya na enable, isa-isa. So, especially yung mga existing accounts sa Funnel Genie. Ganito siya enable. Ito, three dots, manage. And manage client. Tapos, calendar settings. 'Di ba? Medyo hassle. Medyo hassle yung pag-enable niya. Wala siyang one-time process na enable sa lahat. So, optional siya ba? So, message nyo lang yung Funnel Genie page para ma-enable yung rental calendar sa sub-account ninyo. Okay? So, just give us a few days and then siguro hours para ma-enable yung mga rental calendar. Message nyo lang guys, i-follow up nyo lang din kapag hindi pa na-enable yung sa inyo. Alright? So, perks natin yan na meron kayong account under our under our control. Okay? Question. Pwede hindi i-require yung end date. Hindi i-require yung end date. Tingnan natin, possible ba siya? Mm, 'Di ba? Dito. So, start, tapos wala siyang end date. So, siguro kung walang minimum let's say for example, ah,
Okay. Tingnan natin. Pricing per month. Advanced pricing. Okay. Hindi ata pwede. Yun na talaga siya. Hindi ata siya pwede na hindi enable yung end date. Okay. Siguro dito, 6 months. Try natin. Ayan, pwede. Pwede siya bro. Yung ano mo. For short-term rental or for, pwede siya tawagin long-term actually. Pwede siya mga 1 year. So, ayan siya guys. Maganda to. Maganda tong pag-explore ninyo. You know? Especially kapag hindi pa masyadong marami yung nakakaalam. So, this is good. Saan ulit? Custom. Yan. Period. Booking period, fixed duration, tas gawa ka nung interval. So, every 6 months, pwede din every 1 year, every 3 months. So, custom na interval. So, ayan, maganda yung ano mo bro, maganda yung suggestions mo. Okay. So, again, wala pa akong nakikita kung paano siya ilagay sa funnel aside from embedded code, custom block. Ganun pa talaga. Pero for sure, soon, lalagyan nila yan. Lalagyan nila yan ng sariling element. Funnel Genie page, guys. Funnel Genie page kayo mag-message. Huwag sa JHL Champs. Kasi minsan yung JHL Champs natin, bot yung nagre-reply. Tapos maraming nagme-message kasi dyan. Okay. Sige. Since, ayan, priority natin yung mga andito. Comment down your sub-account name. I will turn on while responding to Q&As. Sige. So, while responding to your question, comment your sub-account name. Turn on natin. Lagyan nyo ng please master. Please master. Para priority. Sige nga, tignan natin. Sino magpe-please master? Sinunod naman, no? Okay, thank you. Unahin natin si John Michael. Ayan. Tapos, manage client. Turn on yung rental calendar. Turn on ko na din yung services para isahan na. Okay. Please. Alright. Next naman natin sige na, anahin ko na. Si Funnel High kay Sir Eric. Guys, gusto niyo bang to, meron lang akong konting Sino diyan interested sa summer camp, sa summer camp? Tsaka sa mga hindi interested, bakit? Bakit hindi pa nagka-interest? Eto guys, just to give you an idea, ma- ah, yung magiging ano natin doon, discussion, I think it's hard na makakita kayo ng same program format na online. Kasi ang priority natin doon is how to sell SaaS talaga.
to give you an idea, magkakaroon tayo ng session na pupunta tayo sa mga businesses around Siargao kasi marami ng mga business doon eh. Tapos mag-o-offer tayo ng Go High Level Services. Yung offer natin na Go High Level Services, service fee plus SaaS na subscription. So, yun yung ano guys, yun yung difference compared sa kahit saang resources nyo makukuha. Kasi magbebenta talaga kayo doon. Magbebenta talaga kayo ng SaaS doon. Ang ibibigay ko sa inyo yung framework or yung process na ginagawa ko to sell local dito sa Philippines ng SaaS. Kaya yan yung matututunan ninyo sa summer camp. Now, meron din akong training ngayon dito sa Makati. Actually, this weekend. Continue siya. And conflict yung isang araw sa training dun sa summer camp. So, ayan. Nagka-conflict. Is very important tong training na to kasi real estate training siya. So, actually, ayan. I-announce ko na lang. Makikita nyo dun guys sa ano sa SAS Camp. Amazing din yung training na to. Wait lang. Calendar settings. Okay, okay na to ay demo pala to. Australia travel. Wag na, dito na lang Siargao. Mas mura. Joke lang, sir. Sir Eric. Binubudol, no? Tsaka mura na yun, guys, ha? Yung ano natin, yung package natin. Sobrang mura na nun. And you will have a lot of fun sa Siargao. It's one of the best na place to go to kapag ano ka, working online ka. Kasi majority doon mga digital nomads or mga online ano din work. Next natin si Marian, si Wilfred. Sakit ng ilong ko. Aray ko. Okay. Turn on natin itong dalawa. Si James. Ay, bakit yan? Hindi yan. Great. Bakit siya bumabalik sa workflow? Parang ano naman, parang temang. Bumabalik siya sa workflow nung ano, and last two guys, verify lang natin. Yung iba ano naman, later. No. Okay na yun si John Master, si Rebecca. Rebecca. Okay. Later yung iba guys. Kasi, yan. Send nyo yung message sa page. Sasabihan ko si yung admin natin. Sana sa Luzon. Medyo Luzon. Asan ba sa Luzon? La Union. Gusto natin yung mga maraming business. Para magbebenta talaga tayo ng SaaS. Yung process pagbebenta ng SaaS um, from reach out, para pagpunta doon, ano yung mga question na itatanong mo, sino yung kakausapin mo, paano mo ipe-present yung offer, paano ka magbubook ng call, paano mo i-close.
Yan, yung mga bagay na yan, ipaprocess natin. Okay? Yan yung ituturo natin doon. So, yung negotiation, paano ka mag-negotiate na mag-stick ka doon sa price. Ayan, yan yung gagawin natin. Mga techniques for negotiation, very important. Okay? So, yung iba guys, message lang kayo sa page para ma-turn on natin. Meron naman tayong recording nito, so don't worry. Okay? So, what do you think? Ayan, next part. 8 pa naman, bilis lang. Bilis lang ng call eh. Meron ba kayong questions? Questions, clarification. Actually, since mahaba pa naman yung oras, sige, push natin. Sino pa ba yung mga wala pa? Si James. Tingnan natin. Start tayo kay James. Ay, tapos na ata si James. Si Marian. Meron kayong question, guys? Do you have any question, clarification sa discussion natin tonight? Ay, okay na si Marian. Si Fritz. Fritz, lagay mo yung ano mo, Fritz. Yung sub account. Please, ma. Si Brian. Okay. Very nice. Verify na rin natin to. Actually, automatic verify naman yan eh. Pero lumalabas pa din yung note. Si... Bakit hindi siya lumalabas, bro? Baka napalitan. Hindi siya lumalabas. Paul Bryan. Bakit kaya? Thank you. Agency account? Ano yun, Leslie? Agency account. Pangalan ng sub account mo? Kung agency account ka, ito, ganito. Yung ginawa ko ngayon, ganito yung process. Yan. Master, ano nga yung pangalan sa account mo, Master? JC. Ay, duplicate pala. Di lumalabas ah. Ay, okay pala. Ayan pala. My bad. Okay. Calendar settings, rental. Pwede nyo tong paglaruan tong calendars na to, guys. Okay, next one. Dami ko stats. Isa sa pinakamatagal na training account eh. Libre po ba yan? Halos libre na po. Kasi included na yung yung food tsaka accommodation. Halos libre na siya, ma'am. Baka naman gusto niyo, Ma'am Leslie. Join kayo sa SAS Summer Camp. Kapag wala kayong matutunan doon, kapag hindi kayo makabenta ng SAS, full refund. So, mabilis lang yung process, guys. Ngayon, mas, di ba, sabi ko before, mas maganda mag-offer ng services sa international kasi mas malaki yung bayad. Pero, kapag SAS offer, lalo na kapag done for you, maganda, mabilis lang mag-offer sa local. Kasi, sa local business kasi guys, parang kapag sasabihan mo sa kanila, gagawan kita ng website na automated, na ganito, ganyan, na merong booking process, na merong parang feeling nila bagong-bago na technology, di ba?
So, mabilis lang silang mapabilib. And if you know your numbers, like kung sino yung o-offeran mo, sino yung mga medyo alanganin na offeran because based on their business industry, business niche, tsaka sa nakikita mong performance ng business, medyo alanganin. So, kailangan mo i-identify para makasave ka ng time and energy. Kailangan i-identify mo yung mga business na merong, parang ano ba, almost green flag na most of the time, mabilis lang tong i-provide ng SaaS offer. So, ayan. Ayan siya. Okay. Next, si Melissa. For example, guys, kapag yung business meron ng more than 3 branches, ayan, kaya na nilang mag-sign up ng $97 sub account yan. Tapos, kapag meron na kasi silang mga ibang branches, it means growing yung business. It means they're looking for expansion. Yun yung gagamitin mong pain point. Okay? Basta ituturo yan lahat sa inyo, guys. Ang bilis lang. For the past 2 weeks, nakapag-close ako ng 3 local clients. No, for the past few weeks. Tapos wala pa akong masyadong ginagawa kasi sobrang busy sa work. Wala pa akong masyadong ano talaga. Tapos yung delivery pa ng mga services ngayon since meron ng AI, mas mabilis pa. Yung mga website services, mga local SEO, mga ganon. Well, hindi naman siya local SEO, pero ipapackage mo lang siya na parang local SEO. Tapos para ano lang talaga, yung website, reputation management, review requests, yung mga ganon. Papackage mo yun. Kasi i-offer mo sa mga local clients. Tapos meron akong framework or meron akong presentation structure na ginawa na wala pang hindi nag-guess sa presentation. Kasi kahit wala kang experience, makikita mo doon na valuable siya because there's certain part sa offer mo na it will be a no-brainer for them. No, hindi sila magtatanong ng ano yung credibility mo. Hindi sila magtatanong nun. Basta meron akong i-explain doon mahirap siyang i-explain sa Zoom kasi yung environment hindi siya direct na hindi mo din siya magagawa kaagad. Kasi gusto ko siya ituro, tas after a few hours or minutes na nakapag-prepare ka, tara labas tayo. Gawin natin 'to sa mga gantong business. Parang gano'n, actual talaga siya at actual talaga tayong magbebenta do'n ng SaaS. Aside from that, that's just one part of the program. Meron ding, there's a lot more, no? There's a lot more fun, a lot more things that we can do together do'n sa Siargao. And of course, we have speakers that can give us support and their knowledge, their story, their process. So, gano'n yung mangyayari sa Siargao and I'm just saying this because ayaw ko na ma-miss nyo yung ganong ano, experience. So, imagine, 'di ba? Face to face na siya, 'di ba? Face to face. Tas andun tayo sa isang lugar na booming yung economy. So, there's a demand, no? There's growth sa mga business owners. So, kaya nilang i-afford yung SaaS subscription. Kaya doon tayo papasok. That's why, for example, etong rental calendar na in-explain natin ngayon, there's a lot of Airbnb in Siargao. And if you want them na hindi na gusto mo silang gawan ng rental calendar, let's say for example, website plus rental calendar, 'di ba? Plus, if ever meron ka pang ads na Facebook ads background or local SEO or SEO background, 'di ba? Pwede mong ilagay yung pwede kang mag-create ng website sa kanila tapos every blog post na gagawin for them, ito yung call to action. Ito yung link na gagamitin papunta dun sa website plus rental calendar. Tapos meron pang review request. Importante, mataas yung review, di ba? Para visible sa local search. Another add-on sa service mo.
So all of that we will learn at dun sa SaaS camp. And ayan, yun yung magiging edge ninyo if you want to sell SaaS. And it's very easy to sell SaaS, lalo na sa local business sa Philippines kasi bago sa kanila yan eh. Tsaka kapag na-afford naman nung business itself, nung business owner, nakausap mo, wala pa akong inoferan yan na nag-no, no? Lahat sa kanila nag-yes talaga. Wala pa akong na-remember na no. Pero meron siyang certain process na gagawin. Okay, wait lang. Chat. Sirena. Okay. All right, and then ayan, calendar settings, rentals. Okay, and then next si Brian. Okay. Question guys. May mga question ba dyan? Wait lang. One, ano lang tayo ngayon eh. Yung details po, coach ng Siargao. Sorry, na-miss ko. Details ng Siargao, JHL Champs dash SAS Circle. Ito. Sobrang mura na yan, guys. My God, 19,000, 3 days, 4 nights. 3 days, 4 nights to, hindi lang to 2 nights. Mali to sa ano. 3 days, 4 nights dun sa mag-a-avail ng accommodation sa Kawa. Pero kapag outside Kawa, kahit 3 days, tas 3 nights. Mag-e-end yung third day. Basta meron tayong gagawin sa third day. Magugustuhan nyo dun. For example, mag-ano tayo ng banda or mag-video okay tayo, mag-inuman tayo sa third day. Kasi last day na natin yun magkasama together eh. Tapos uuwi na like, after. And then also, ang mga speakers natin, lahat yan mga saspreneurs. And we invited few guests. Ayan, mga guests natin na gagawin. And then, what you will experience for the 3 days. Ayan. Tapos meron tayong isa pang package, a la carte. If ever gusto mo na ikaw na lang maghanap ng accommodation, mag-a la carte ka na lang. Kung yun nga lang, sa a la carte, walang breakfast. So, medyo hassle. Mag-all-in package na kayo guys kung hindi kayo familiar sa Siargao. Pero kapag familiar na kayo sa Siargao, you can also avail the a la carte. Pero regardless sa dalawa, kompleto naman yung experience nyo. Di ba? So, resort and Sikawa Resort, that will be the venue. Okay. Kasama lang po sa paano ko dapat ko stats how much may coach affiliate mo still 79. 97 na, yung mga nag-avail ng 79, consistent lang yun. Continuous lang yun. Pero going forward, wala nang 79. 97 na lahat. Online live webinar, wala po tayong online live for summer camp, summer boot camp. Ito ba? Wala tayong online nito guys kasi nga mahirap sa online kasi gusto namin na kapag tuturuan namin kayo paano magbenta ng SaaS, you can do it right away. Like sa morning discussion, afternoon, lalabas talaga tayo dun sa resort. Mag-ano tayo, pupunta tayo sa mga business owners. Bibigyan kayo ng process kung ano yung susundin. Diba? Tsaka, eto siya guys, ito yung pinaka main factor why I'm thinking na majority of us as Go High Level Expert, kailangan nating matuto na mag-build ng sarili nating SaaS. Why? Because nakakapagod na offer ka ng services or trabaho ka ng per hour, tapos by the end of the day, wala kang nabibuild na asset, di ba? Wala kang nabibuild na asset. Let's say for example, kung
wala kang client the next month, what's the other income na magge-generate sa'yo? Di ba wala? Yun yung mahirap. Now, if you have a SaaS, kahit let's say for example, next month mawalan ka ng client kasi hindi ka maghahanap or gusto mo munang magpahinga, there's still your SaaS revenue or SaaS income kasi software subscription naman siya, di ba? So, let's say mag-offer ka ng local service for 40,000. Tas eto yung mga scope na available. Pero magbabayad din sila sa iyo ng monthly na 5,600 per month. So kung makakuha ka ng SaaS clients every month, kahit 4 lang, in the next 6 months, 4 times 6, that's 25. And they're paying 5,000. Automatic, 6-digit earner ka na kahit yung SaaS clients na lang i-maintain mo for the next 6 months. Kahit yung mga SaaS clients na lang, magsusupport ka na lang, magbibigay ka na lang kapag meron silang question. 6-digit earner ka na, hindi mo na kailangang mag-spend or mag-apply ng another full-time na work para ma-achieve yung revenue or earning goal mo. Do you understand the idea of SaaS? It's not just about it's building with our expertise in Go High Level, we want to build an asset. An asset that can, 'di ba? Yung parang magiging siyang hindi naman siya super passive income but in a gray area around passive and active income. So we will earn from the services that we provide plus the monthly subscription na naibibigay sa atin. And if you will transition to SaaS, it's not technical skills anymore. It will be sales skills and aside from sales skills, yung negotiation, offer, yun yung mga pinaka-importante. And hindi medyo not too intentional siya kapag ituturo sa Zoom. Gusto namin ituro face to face sa inyo, gawin natin dito mismo sa kung saan tayo ngayon. So, ganun siya, guys. Coach, yung question ko dyan, Coach, kasi Yes po. yung payment method kasi, let's say for example, mag-offer ka sa client and then syempre may mga sales process sila. So the payment method, Payment kasi let's method, say for example, let's say magiging affiliate kami ng, yun yung, di ba, yung sub-account ng Funnel Genie yung i-offer namin, let's say. yes. And then how about the payment method for the client? Let's say mag-collect sila ng like product or something. So yun yung isa sa mga inaano ko for SaaS product or SaaS service, parang ganon. Paano yung payment nila? We can use Salig for that. Open naman yung sabi ni Ma'am Cici for sa class namin Pwede he's siya. open. Yeah. Pwede na gamitin yung Salig Pay for the payments. So basically kasi coach, let's say for now na hindi pa namin afford mag 249, especially yung 497 kasi kailangan may ka LLC ka, kailangan may Stripe Okay. ka. So 249 and let's say 97, dalawa lang yung i-offer mo. So basically, we'll be an affiliate for Funnel Genie. Yun yung i-offer namin, correct? Hindi. You will build your own SaaS. And I will explain dun meron kayong gagamitin na payment process na hindi nyo kailangan ng LLC. For 497? No, for 97. Kahit yung 97 lang. Kasi, imagine, kung 97, di ba, dalawang client lang. Yeah. So, hindi pa masyadong mahirap i-manage yung subscription. Mhm. So, the first 2 clients, pwede nyo siya pang manual na invoice or kahit gusto nyo yung automated invoice, yung automated monthly payment, meron din kaming ibibigay sa inyo na process. Ako mismo, yun yung ginagawa ko before. Meron akong ibibigay sa inyo na process. Send it or something? Send it? Hindi send it. Hindi siya send it. Kasi let's say for example, ng payment something, kailangan pa namin ng business permit, di ba coach? Part Hindi yan. na. Hindi na kailangan ng business permit. Okay. Sige, I'll give it to you guys, but ayan. Eto, set up an account sa Lemon Squeezy. You don't need to create a business permit. Pero there's another part that I will share in the SAS summer camp that will be more beneficial for you and for those attendees na nasa summer camp.
para hindi na kayo like basta as much as possible na gusto ko siyang intentional and direct. And quick tip, you can create your account even without business permit and everything as long as you have a website. You can create your Lemon Squeezy account. This is similar to Stripe, and actually this is acquired by Stripe, but they have higher fees. Now, ang titimbangin mo to, since mataas yung fees ni Lemon Squeezy, ang gagawin mo, gagamitin mo lang to sa early start of your SaaS business, no? Early start. But once you scale, and we will give you the numbers kung ano yung milestone point during the SaaSpreneur, the SaaS camp, that's the time you can start to find another option, which is one option is to create your LLC and everything. But to start, this is already a good payment gateway na gamitin, na automated na yung subscription, hindi ka na mag-i-invoice every month. No? Ito din yung ginagamit ko before ako nag-Stripe. Kaya meron ding mga automated payments na hindi na ako nag-i-invoice. Ayan. But manual yung creation of di ba, Coach 97 Yes. or 9297, manual creation of sub-account niyan. So pwede Yes, din yan sa manual. mga clients na let's say mag-avail sila ng SaaS product, pwede din sila mag-join yan or Yung client, hindi, payment link lang ibibigay mo sa client. Payment link lang yung ibibigay sa client, hindi siya hindi you mean sila mismo magsa-sign up nung Lemon Squeezy? Opo. Can they use Ah, that one? para gamitin nila payment sa hindi siya nako-connect sa Go High Level mismo. Okay. Parang third party payment collection mo siya. Tapos pwede kang maggawa ng automation para matrack mo yung payment sa Google Sheet. Yeah. What ang concern ko is the integration inside, like sa client side. Kasi let's say hindi ka naman pwede mag-offer ng walang payment, di ba? Integration. Let's stop from there. Hindi ka pwede mag-offer ng walang payment. Is that really the truth or just a I mean, limiting one belief? part of it, Coach, like, so let's say kung SaligPay, okay siya sa SaligPay, which is good din kung i-allow. And then, pero Okay. pag sa SaligPay, kailangan is may business permit, di ba? Mga requirements din yon, business permit. Okay, Or, I'll give you one idea, Ma'am Malu, para maano lang yung you will not sell everything inside Go High Level if you are offering it for a local business. You will only sell the package, inclusion ng package nila. For example, okay, papakita ko na sa inyo para example, a barber shop. Recently ko lang to na-close, guys. 4 days ago. So, barber shop, what I'm offering for barbershop is more bookings, 5-star review, fewer no-shows, stronger retention, and fully automated 24/7. So this is the opportunity benchmark and medyo pinapakita ko na sa iyo. Pero ito yung offers ko sa kanya. Local SEO dominance, so we will create a website, tas 5 blog posts. Actually, yung blog post, it will be ChatGPT, blah, blah, blah. But review, boosting machine, automated booking, CRM retention, repeat booking automation. So, you are selling a package, di ba? how much is So, that, Coach? Bigyan ko na ng range, okay? Yes. It range from, since this one, I really wanted to try kasi siya yung gumugupit din sa buhok ko. I give this a discount, 40K, and then $97 per month. Pero ako, I don't worry with the work, the delivery of the package. I want to build the SaaS model compared to the services. Kaya ang ginawa ko, easier or cheaper na entry for the service setup, but the $97, wala nang negotiable. It's not negotiable na. Every month I talaga siya. mean, yung ang monthly lang niya, magma-monthly lang siya ng 97. Yes. So, kumbaga yung parang setup fee is 40. Yeah, 40K. So, monthly
first month lang yon, yung first month 40, the following month is 97.97. Yes, $97 And then, na. how about if like mayroon silang gustong ipa-change sa'yo? Siyempre, wala naman yan silang alam. You will provide kung ano yung inclusion ng package, magpo-provide ka ng 5 to pwedeng 10 na mga 5 short hours, 10 videos. hours. Hindi masyadong mataas yung 5 hours. Siguro mga 2 hours lang, like limang tig 15 minutes na mga video paano ma-manage yung platform. Yung mga kailangan lang talaga nila. Huwag mong i-over deliver. Kasi let's say for example, nag-grow yung business, meron silang gustong i-add. Kasi nakakausap ko naman sila eh. Like for Mhm. example, ito na yung gusto nilang gawin, ganyan ganyan. So, hey, let's create another package. Let's create another proposal for you kung ito na yung next na move na gusto niyong gawin. Pero hindi na siya So basically, that is just a setup and then a monthly retention. yes, run the retainer to Okay. the SaaS model. So ang gagawin mo din na setup, you don't want it to be complicated na hindi nila kayang i-manage. You want it to be simple lang. Huwag mong gawin ng maraming example, huwag mong lagyan ng maraming manual trigger. So kung ano lang yung current na ginagawa nilang process, i-improve mo lang but make sure to simplify para yung kasi meron ka ding tina-target na business. Hindi ka din magta-target na business na startup. Okay? Maybe ano to sa iba, pero kapag startup kasi, mas focus nila dyan, yung money nila, yung capital nila, focus talaga na ibabalik talaga nila sa business. So ang tina-target mo is yung developing and expanding ng mga businesses para ma-save mo yung oras and time mo. So one signal na expanding yung business, nagkakaroon siya ng bagong branches. That's one. Okay? So, yan yung process na, yan yung, so, as much, like, meron pa kasing sa baba nito, and meron pang process dito na magiging no-brainer siya at hindi na nila tatanungin na mag-work ba tong process na to. Okay? So, siguro dyan na lang ako mag-stop kasi kung hindi ko pipigilan yung sarili ko, parang may share ko na din sa inyo yung mga lahat na matututunan ng mga magsa-sign up for the summer camp. Pero ayan, that's one thing na a little bit add-on lang actually sa mga tinuturo ko before na presentation. Pero with this part, they will not ask about your credibility because you have a reference na sobrang solid na they won't even ask na mag-work ba talaga to. Kasi you will show them na it's already working. Wala ka lang ganito. This is what you're lacking and this is what we are building. Yeah, if nagets nyo yung part na yun, probably you can do it on your own. But if you want clarity with the process, the selling of SaaS, and number one, pinaka-importante for SaaS ma'am, for example, for Ma'am Malu, sabi ko kanina, you will not offer everything in go high level. Mahihirapan ka nun. What you will offer, yung pinaka-importante na ma-build mo is yung solid offer. And on the summer camp, I'll give you packages and offer that you can start to sell right away, especially in the market of Siargao na booming yung market ni Siargao. So you can offer these sets of services in this area. Okay? And even ako, I'll be there 1 week ahead to try to offer this package and para ma-replicate nyo din yung process na gagawin ko. But for me, in Digos, in Davao, no, it's already working. Paulit-ulit ko siyang in-offer. And I even have a snapshot that I will share dun sa ano. Snapshot for this, local SEO, automated booking, because this process, pwede mo tong i-offer sa dental clinic, pwede mo tong i-offer sa beauty clinic. Lahat ng local services, actually, pwede mo tong i-offer. So, gagawa ka lang ng snapshot, and then update mo lang sa branding nila. Even with the website design, AI na din ginagamit ko. Even the development, AI na din ginagamit ko. Meron pang mga konting adjustment sa development na hindi kayang gawin na meron pang konting tweaking sa development. Pero AI na din guys, meron din tayong process niyan. So, ayan guys. Yun yung mga pwede nyong abangan dun sa... It will just be few days from now. So kung gusto nyo mag-join,
Join kayo dyan, guys. It will be fun. No? It will be fun, and it's a uh, it's a business model that can elevate what you're doing right now. Hindi niya papalitan kung ano yung ginagawa mo ngayon, i-elevate niya lang. Okay? Kasi if you are already earning 6 digit ngayon, this one, it will make your life easier to earn the same amount of money or even more. No? So, ganun siya. Ganun siya na. So, tsaka, it's not just me na andun. Andun din yung mga dalawa pang speakers that are Coach, round 2 po ba? Guys, join na kayo sa this first round kasi I'm not sure kung meron pang round 2, no? I will be, after March, I will be super, super busy na by the whole year kasi ah, hindi muna ako mag, hindi ko na pangunahan yung mga bagay-bagay, but there's something na we've been preparing after summer camp. That's something huge for us, no? So I'm not sure if there's another round 2 for the summer camp. Probably next year. Pero ang haba pa nung next year. By next year siguro meron ka ng hundreds of accounts. Okay. Guys, imagine guys, ito guys. If maka-close kayo ng deal dun sa Siargao with the money that you invest, maka-close kayo ng isang project, ROI na kayo dun. At ilang businesses andun sa Siargao. Sobrang daming businesses dun. Siguro makausap kayo ng 5, 10. Probably there's 2 or 3 people dyan na magpo-proceed for a presentation. Tapos hopefully, kapag merong 3 sa presentation, merong mag-yes with the process na gagawin natin. Pero for me, for the last 2 weeks, 3 yung na-presentan ko, all of them said yes. 1 construction business, wait, aching muna ako. 1 construction, and then 1 recently, ito lang, past few days. Tsaka isa na events planning naman. So, that's the process, guys. Tsaka yung construction, similar package. At this one, local SEO, wala lang silang automated booking. Ano lang sa kanila, website portfolio, tsaka lead funnel instead of booking. Lead generation funnel lang. Pero meron ding review boosting machine, CRM, para mabenta mo yung SaaS or yung sub account. Tsaka ito, may mga repeat retention. Ayan. Pwede mo pa lagyan ng nurturing Nurturing emails, mga ganon. So, marami ka pang pwedeng gawin, pero gusto ko lang simplihan na direct lang dun sa goal nila tsaka sa pain point ng business. Offer, number 1, pinaka-importante in selling SaaS, the number 1 most important thing is the offer. Make it simple, make it irresistible. That's the main sa offer talaga. Simple, irresistible. And then wag niyo ibenta lahat sa kasi they will not get value out of parang hindi nila makikita yung value unless na problema nila yon, di ba? So hindi mo sila bebentahan ng lahat. Magkakaroon lang sila ng possible reason na they will say no because distracted sila or overwhelmed sila sa pinapakita mo. So, i-present mo lang yung problema, solution, tsaka this is how simple we can do it, we can improve the process. So, ganun siya guys. Alright? So again, if you are interested to join our SaaS summer camp, it's open, no? The registration is open. Ayan, and I'm very excited for the first batch. Yung mga first batch, ayan, so, try natin makuha yung first 10 SaaS clients ninyo within 2 months. Okay? So 10, ilan ba yun? So ayan, compute nyo. Kayo na bahala mag-compute. Siguro at least makakuha kayo per month ng 4 to 5 SaaS clients. Pasok na yon, maganda na yon na start. And then such time, magkakaroon pa kayo ng more experience. Ito kasi ginagawa natin sa summer camp. Start muna tayo sa selling one-on-one, one-to-one selling ba?
directly talking to a business owner. The second way to sell your SaaS is to one-to-many. Yung one-to-many, i-discuss din natin doon. Okay, paano nyo gagawin yung one-to-many na selling? So, ayan, there's more marketing involved, pero mas maganda yon. Yun na talaga yung full-blown SaaS na talaga yung offer mo, yung one-to-many. And we have a very, very speaker for that. No? So, ayan guys. Mag-Facebook ads na, coach. Yan. That's one. Facebook Diba? ads, aside from Facebook ads, basta. More on The content. content and community talaga isa, ads as well. Yeah. And okay, bigyan ko idea, webinar. That's how you can sell to many, webinar. But there's one important thing about creating webinar, no? Kailangan mo rin mag-build muna ng code authority, something before ka ng webinar. Diba? So more on Yes. content. And you need to target a specific offer. Ayan. You need to target a It's already in the specific offer. pipeline, coach. Actually, it's already in my pipeline. But ang gusto ko nga, coach, sana, isa nga sa gusto ko, coach, is like, siguro part ng service ko is para no-brainer talaga. Bibigyan ko sila ng 10 hours a month, something like that, to check their account, something. Ako, personally, I don't want to give them, I don't want to give Pero a free like say, for time. example, for the first 5 lang, client. Kasi syempre, parang talagang meron kang retention na para hindi sila like, para meron ka ng sure na every month. Parang ganun. Mm. And then, parang tulungan mo din sila, something like that. O yung mga Okay. kakilala mo, di ba? Yung very talaga na kakilala mo na gusto mong offeran ng first 5. Let's say, for example, ganun. Okay. You have free 5 hours for me every month, something ganun. Mm. Ako, number one na ano ko dyan, Ma'am Malu. I need to Laborious ba siya? identify. Number one, I need to identify if the business is capable to pay for this Yeah. every Part month. of that, coach, is dapat nag-ano din sila ng marketing, gumagastos sila in terms of marketing, right? Yan. Yes po. Tsaka growing din yung business. Ayan, growing yung business. Para parang hindi masayang yung oras to present and to prepare for the presentation, proposal, di ba? Pero mabilis na lang i-build yung presentation, especially with Gamma. Gamma talaga guys, kapag gagawa kayo ng presentation deck, kung hindi kayo gumagamit ng Gamma, you're wasting a lot of time. And hindi mo siya gagawin ng isang beses lang di ba? Gagawin mo siya ng paulit-ulit. So, I suggest and kahit 10 slides, it's already enough. Yung free account ni Gamma. Train them. Yes, that's ayun, yan yung Eto guys okay. Ino-overshare ko na. Sige, last na lang talaga. Tine-trigger natin si coach. Lumalabas yung pagiging gusto ko sana na i-prepare this pero I give you an idea para there's still value out of even ayan. So para hindi sumakit yung ulo mo in selling SaaS, number one you need to do is you need to identify an offer. Like few offer lang, like 1 to 2 offer. And make sure this offer is repeatable, number 1. Number 2, directly influence the revenue of the business. Example, this offer, di ba? Etong offer na to, alam niyo paano ko to binibenta? I am asking them, of course, kailangan mo ng benchmark. Ilan na yung nagbo-book? Meron silang appointment booking process. Ilan yung nagbo-book dito? Sabi nila, meron kaming nagbo-book every day for example, for selected branch, meron dang 3 to 5 bookings per day. Sabi niya. Sabi ko 3 to 5, known na yung brand ninyo, pero bakit 3 to 5 bookings lang per day? Sabi niya nahihirapan daw yung mga mag-book. Kasi sobrang daming branches, hindi nila alam kung ano yung link na i-click or saan sila magbo-book ng appointment. So sabi ko, okay, so kailangan natin i-simplify yung booking process and maging convenient sa end ng mga clients.
So yun, that's number one. Number two, tinatanong ko, if we can duplicate, if we can 2x the appointment per day, how much it will improve sa revenue ng business? So how much do you charge, like average revenue per one haircut or one person? So sabi nila, around 250 per person. Average yan guys. It could be higher, it could be, sometimes hindi na siya magbababa. So 250. So if 250 times 5, so that is how much? Like 4 na lang. That is 1K. If we duplicate the process, 2K sa isang branch, tapos meron silang 5 branch, di ba? How much? Ilan na yun? 2K, so 10K for potential revenue out of the booking process lang, hindi yung mga pumapasok talaga, yung mga walk-in clients. So, kino-compute mo yung potential revenue nila and how much they are missing with the current process. Bakit mo kailangan iparinig sa kanila yung mga computation na yon kahit minsan parang ino-OA mo na, or kasi sa part ng mga business owners, what they want to hear. They don't want to hear your process. Wala silang pakialam diyan. Wala silang pakialam kung gaano kahirap, kung gaano kadali. Gusto nilang marinig kailan ko mababawi yung ibibigay, i-invest ko na pera sa project na to, sa campaign na to. So kung ipaparinig mo sa kanila yung numbers, nagugustuhan nila, maganda sa kanila yung vision, maganda sa kanila, direct sa goal nila, and ayan, meron pang hindi nadagdag dyan na hindi ko na lang i-spill. That's the time nagiging no-brainer yung offer. Because you are not selling the feature. You are selling the result, 'di ba? You are selling the result. You are selling the opportunity value that they're missing right now. So kung sasabihin mo sa akin that you can duplicate my revenue with this process, tas meron kang ibibigay na reference na ito yung nagawa ng iba na nami-miss nyo, talagang mafe-feel ko na ay kailangan ko talaga yan kasi gusto kong mag-improve yung revenue, gusto kong mag-improve yung numbers sa business ko. So dun ka papasok. Hindi mo i-complicate yung mga bagay. Ida-direct mo lang sila. Ito yung mga involved na mga part sa project. Sometimes there's education involved. Explain mo this. Ito yung local SEO. Ipapakita mo talaga sa kanila. Isa-search mo yung keyword. Ipapakita mo, oy, wala kang website. This is one reason na hindi ka nagta-top search. Oy, wala kang review. Isa din tong reason bakit hindi ka nakikita sa Google Maps. With those pain points, magigets nila, ay, oh, making sense, no? Oo nga, no, making sense. That's why they will not even ask kung nagawa mo na to dati. Kasi, ina-educate mo sila eh. That by the end of education, there's value. And if there's value, and if you can combine value plus the numbers or yun nga, the revenue part ng business, and most of the time, they will not say no for the offer. Or if they will think about it, ano yun na lang, isipin na lang nila yung ano na lang talaga, yung cost and kailan nila pinaka mabilis mabawi yung investment nila sa'yo, which is you will also explain na ito yung numbers, if we can increase your revenue by 1.5%, ito yung by the next 2 months, 3 months, you can get your ROI out of the system already. So, ganun. Ganun siya ina-explain, guys. Kaya kailangan talaga siya ng sales skill other than yung technical skills, alam nyo na yun eh. Kaya nyo nang i-deliver yun. Pero yung sales skills, negotiation, presentation, yun yung medyo kailangan i-improve in selling SaaS. And those are one of the highlights, no? Hindi lang naman yun lang yung gagawin doon. That's one of the highlights that we will do. That's one of the magic na andun ka sa isang space with all of the people na sabay-sabay kayong matuto, meron kang mapagtatanungan, i-apply nyo kaagad yung natututunan ninyo in a real world scenario or situation. So, that's something you will not learn in Zoom. So, no, yun yung ano natin, gusto natin i-achieve
sa circle, yung mga bagay na hindi natin natututunan sa Zoom na mas magandang ituro sa personal. Kasi kung ituturo natin to sa Zoom, mataas yung chance na hindi nyo siya gagawin because of number one, doubt. Number two, mahiyain kayo, di ba? Pero kapag nandun na kayo sa environment na hindi na kayo pwedeng maghiya-hiya, hindi na kayo pwedeng mag-doubt sa sarili nyo kasi meron kayong kasama, ipupush kayo, hindi pwedeng hindi nyo siya gawin, di ba? Tas, especially kapag nag-invest na kayo, di ba? So, the more you are more serious about doing it, doing the process. So, I think that's one of the magic of the actual face-to-face na sa circle. And you are enjoying it pa since you are in Siargao. So, syempre, alam naman natin, maraming activities na pwedeng gawin doon. So, gagawin natin lahat yan. So, you will enjoy, have fun, and also make uh makes a lot of money going forward. Okay, guys. So, and also thank you for thank you for Ma'am Malu, and I think meron pang isa. I forgot sino yung nag-open. Thank you, Coach. Thank you, Ma'am Malu. Okay, last Ma'am Malu, do you have a question? No more na, Coach. Kung gusto mong pigain, pwede pang pipigain eh. Next time, Coach. Sige po. Ma'am Malu, if I highly suggest to join. There's just one lang, mga maliliit na push na lang po sa inyo that I think you can definitely achieve yung goal sa building SaaS talaga. Tsaka Yeah, meron it's in the kayong- pipeline, Coach. Yung SaaS talaga offering that sa service. It will be easier and faster po yung application if you join. Sino budol? Sayang, Coach, eh. Di bali, Coach. Sige po, sige po. Giging consultant po kayo. Consultant. Sige po. Thank you po. Thank you po, Ma'am Ma'am Malu. All right, guys. Question. Okay, question so far. Last question before we end the discussion, no? You're welcome po. Last question, guys. Do you have a question? Okay. Wala naman siguro na. Okay. So, you can also check, guys. There's a discount. There's a, I think, peso fare, if I'm not sure, sa Cebu Pacific, papuntang Siargao if you want to join. So, ayan. So, thank you so much, everyone, for your time tonight. And see you next week for another Friday call. Have a great day, guys. Have a great weekend, no? And pahinga po kayo. Next week, ay, sa mga taga Davao diyan, happy araw ng Davao next week. So, ayan guys, thank you. Happy weekend. Bye guys. All right, bye-bye.